Konting update lang para sa warehouse na tinatayo natin. Itong unit na to, sa mga hindi nakakaalam, no, is almost tapos na to ngayon. Pero itatry kong i-upload sa inyo dahan-dahan nito this week at in the following weeks. Progress ng pagkakagawa nito para magkaroon kayo ng idea. Itong mga panahon na to, kung di ako nagkakamali, nasa 15% completion pa lang to. Kasi ngayon almost 98% na siyang tapos. Pero ayoko muna i-post para maging maganda yung pagkakasunod-sunod ng mga iba-vlog natin. Kung papansinin nyo, yes, medyo mataas po talaga yung kanyang ceiling. Dahil request talaga namin nung una pa lang is high ceiling talaga yung gusto namin. Kaya nga mataas yung ceiling kasi high ceiling. Ang ganda kasi ng vibes guys pag medyo high ceiling yung bahay nyo. Especially mga warehouse, ang napakaganda tignan at nakakasosyal talaga sa isang property pag high ceiling yung kinuha mo. Dito sa second floor, slab lang yung pinagawa natin. Bare finish lang lahat to at wala na ditong pintura or tiles. Except sa mga major areas. After few weeks ito, ganito na yung itsura niya. Meron na siyang mga abang na kahoy para sa pagbubuhos in the following days. Ang timeline nitong mga time na to nasa December, basta bago magpasko, ganito na yung itsura nun. At nung nagbuo sila, is pumasok naman na yun bago mag-holiday. So pagpatak ng January 2nd to the 3rd week, napakinabangan na kaagad kasi tuyo na nga siya. Nung mga time na to, tuloy-tuloy talaga yung gawa nila kasi wala ngang bagyo nito. Nasa November yung nagsimula, patak ng December, minsan may umaambon-ambon, pero hindi naman din lagi. Especially nung papasok na yung summer, is walang patid yung paggawa nila. Kaya nga parang naisip ko, ideally talaga, mas okay talaga kung hindi tagulan yung pagpapagawa. Para lang sa akin yun ha. Baka sa inyo may idea kayo kung nagmamatter ba yun or hindi. Comment down below. So by January, ganito na yung second floor natin. Yung baba, ipapakita naman natin in the following days kasi medyo magulo pa sa baba nito. Medyo putik pa at hindi pa clear yung makikita. Kaya hindi muna natin sinama sa video. Sa next vlog natin yun. Abangan nyo yun kasi nasa almost 50% na yung completion nito nung panahon na yun. Kaya stay tuned lang kayo. Kung mapansin nyo, may mga poste dyan sa paligid. Kasi nga abang lang to guys. Meron pa po itong hanggang third floor na plano someday. Kung matutuloy at kung magkakakas. Unless kung pautangin nyo ako ngayon. Originally, yung building plan na to, nakasulat lang dito is 2 units. Pero someday, dahil nakaabang tong second floor na to hanggang third floor, possible pa tong malagyan, no? Kung matutuloy yung plano namin someday, na magkaroon pa ng 5 units sa second floor at 5 units sa taas. Or siguro hanggang 4 lang sa baba at 4 hanggang sa taas. At kung itutuloy pa namin hanggang baba yung mga units na tinutukoy ko, possible umabot to ng 12 hanggang 15 units hanggang 3rd floor. Kaya kung mapapansin niyo, meron na mga nakahandang linya dito ng mga kuryente bago pa man buhusan. Yan yung mga kulay orange na mga tubo na yan. Kasi para talaga yan sa mga iba't ibang units kung magkakaroon man someday. Tips ko lang guys, pag magpapagawa kayo ng mga bahay na ganito na may slab sa ibabaw, magpa-waterproofing po kayo para at least hindi pumasok yung tubig. Dahil marami na tayo nakita mga bahay na walang waterproofing na pinapasok ng tubig, no, yung loob ng bahay nila, or at least man lang nagmo-moist or kaya naman nasisira yung pintura nila sa loob dahil nga dyan sa mga tubig na yan. Bukod nga pala sa kuryente, is may nakaabang na rin pala dito mga pipes, no, para sa mga plumbing works. Someday, kung sakasakaling magtutuloy yung ibang plano dito. Guys, abangan nyo next week, may isa pa tayong vlog kaduktong nito, no, yung part 2 nito. At sure ako mag-enjoy kayo at marami kayong matutunan. So, see you at kung learn ka pala sa mga vlogs na katulad nito at gusto mo yung mga ganitong klaseng content, like mo lang yung ating page, ganun din ating YouTube and Facebook, and thank you so much.